Si Comer ay isang desperadong lalaki na sobra ang paghanga sa isang mahiyain na babae na hindi kayang makita ang lampas sa mga talukap ng mata niya. Ngunit nang matuklasan niyang isang wild na tao siya, naging higit pang bulag ang pagmamahal ni Comer kaysa kay Mie. Nagsimula lahat ito nang inayos ang mga upuan sa klase, at si Comer ay napaupo sa tabi ni Mie, ang palaging maingat at may pananaw na parang flat earther. Isang araw, nakalimutan ni Mie ang kanyang salamin at napansin niya kung gaano siya ka-cute kapag nahihirapan siyang makita. Nang umupo siya, sinabi ni Mie kay Comer na huwag pansinin kung gaano siya mag-squint dahil hindi siya makakita. Nagulat si Comer dahil hindi pa siya kailanman nakipag-usap kay Mie. Na-curious siya kung paano nakarating sa paaralan si Mie na hindi niya napansin na wala siyang salamin. Nakakagulat, sabi ni Mie na madalas mangyari ito, kaya't nagdesisyon si Comer na tulungan siya hanggat maaari. Sa unang klase nila, humingi si Mie ng tulong kay Comer upang hanapin ang kanyang history book. Ngunit nang lumapit si Comer upang tulungan siya, naalala niyang hindi pa siya nararapat na huminga sa malapit sa isang babae at inaalok na lang ang kanyang textbook. Nagpasalamat si Mie at lumipat upang magsalo, ngunit nagpanik si Comer at sinabi niyang gamitin na lang ito mag-isa. Tinanong ni Mie kung bakit, ngunit dahil hindi kayang ipaliwanag ni Comer kung paano naging basang-basa ang kanyang pantalon, nagkakasundong magsalo na lang sila. Nahihirapan si Comer na panatilihin ang kanyang sarili nang biglang inilagay ni Mie ang ulo sa ibabaw ng libro. Naalala ni Comer kung paano nagsisimula ang mga gawain ng magaan na pang-aakit, kaya't ibinigay na niya ang libro kay Mie bago siya mabaliw. Tila halos sumanib na si Mie sa libro, kaya't nagplano si Comer na magtayo ng isang altar sa paligid nito. Natatakot siya sa pagiging malapit kay Mie, ngunit natuwa siya dahil tila mas naging malapit sila sa isa't isa. Inisip ni Comer na malamang hindi maalala ni Mie kung sino siya, ngunit kinabukasan, nang biglang lumapit si Mie at tinanong siya kung sino siya. Kaya't sinabi ni Comer ang kanyang pangalan, at bumalik si Mie sa pagburian ng ulo sa kanyang libro. Pagkatapos ng klase, nahirapan si Comer na makabawi mula sa pagiging malapit sa mga labi ni Mie. Naalala niya kung gaano kaganda ang mga mata ni Mie, ngunit pinili niyang magising mula dito bago magdugo ang ilong niya. Bigla, nakita ni Comer si Mie na nakaupo sa tabi ng mga locker at nagtataka kung anong nangyari. Tinanong ni Mie kung sino ang kausap niya, kaya't pinaalala ni Comer na siya yung lalaki na pawis sa tabi niya buong araw. Nang makilala siya ni Mie, sinabi niyang malaki ang sapatos niya. Ngunit nang makita ni Comer na bukas ang kanyang locker, sinabi niyang siya pala ang may-ari ng mga iyon. 5 minuto bago nito, inalok ng mga kaibigan ni Mie na tulungan siyang hanapin ang kanyang mga sapatos at makauwi. Ngunit sigurado si Mie na kayang niyang hanapin ito mag-isa. Ngunit nang binuksan niya ang kanyang locker, hindi niya nakilala ang mga sapatos sa loob. Naghanap siya sa lahat ng locker hanggang sa makita niyang kamukha ng kanya. Hindi makapaniwala si Comer na nakasuot si Mie ng mga sapatos niya at nais niyang siya na ang nakatapak dito. Humingi ng paumanhin si Mie sa pagkakamali at nagsimulang tanggalin ang kanyang mga sapatos, kaya't nagdesisyon si Comer na tulungan siyang hanapin ang kanyang mga sapatos. Nang binuksan ni Comer ang locker ni Mie, may isang matabang palaka na nakaupo sa mga sapatos niya. Ngunit akala ni Mie na ang sapatos ay may berdeng kulay lamang at hindi kanya. Sinabi ni Comer na tumingin siya sa ibang direksyon at tinanggal ang palaka. Ngunit nang ipakita niya kay Mie ang mga sapatos, napansin niyang may palaka nga sa mga iyon. Sa kabila ng pagiging hindi komportable, sinuot ni Mie ang kanyang mga sapatos, at ganon din si Comer. Bago sila umalis, pinigilan ni Comer si Mie at sinabi na bukas ang kanyang sapatos. Ilang sandali pagkatapos, tinulungan ni Comer siyang atali ang sintas ng sapatos habang nagpasalamat si Mie sa lahat ng kanyang tulong at nangakong babayaran siya balang araw. Gayunpaman, napansin ni Comer na siya na yata ang dapat magpasalamat sa mga eksplosibong tanawin ng kanyang palda. Nagpasalamat si Mie na tinulungan siya ni Comer buong araw, kaya't nagsimula ng magbalik tanaw si Comer sa mga alaala. Naisip niyang sana ma-print ito at idagdag sa altar. Bigla, lumapit na naman si Mie, at nang nagsimula ng mag-iba ang reaksyon ni Comer, ipinaliwanag ni Mie na ayaw niyang makalimutan ang mukha ni Comer upang balang araw ay matulungan siya. Sa kasamaang palad, parang nakatitig siya sa isang bola ng soccer, kaya't sinabi niya kay Comer na ipakita na lang niya ang sarili ng maayos sa ibang pagkakataon. Nagkataon na malapit lang pala si Mie sa paaralan, kaya't naiintindihan kung paano siya nakarating sa paaralan ng buhay kahit walang salamin. Noong gabi, nakakaramdam ng lungkot si Comer ngunit umaasa siyang makalimutan ni Mie ang kanyang salamin. Sa kanyang pagkamangha, kinabukasan, nakalimutan na naman ni Mie ang kanyang salamin.
Natakot si Komura na baka siya ang nagbigay ng malas kay Mie hanggang sa marinig niyang sinabi ni Mie na tinapakan niya ang mga salamin at napagtanto niyang hindi kasalanan ni Komura ang pagkawala ng mga iyon. Mamaya, nagkaroon sila ng klase sa gym at nagtataka si Komura kung bakit sasali pa si Mie kung hindi naman niya makita ang bola. Idinagdag ni Mie na hindi niya rin alam kung anong koponan siya, kaya't iniisip ni Komura na baka siya ang nagdala ng malas kay Mie noong nakaraang gabi. Upang bumawi, tumayo si Komura sa harap ni Mie upang pigilan ang mga bola na hindi matamaan siya sa mga ngipin. Nahulog si Mie sa kanya para magpagbantay, ngunit tumigil ang katawan ni Komura at siya agad ang napatumba. Sa susunod nilang klase, pagod na si Komura mula sa gym class, ngunit nang makita niyang nakatutok si Mie sa kanyang libro, nagdesisyon siyang maging katulad niya. Bigla, tinawag ng guro si Mie upang tumayo, kaya't sinubukan ni Komura na ipaalam sa kanya nang mapansin niyang natutulog na pala si Mie. Nagsasalita si Mie habang natutulog tungkol sa pagprotekta kay Komura, kaya't napansin ni Komura na siguro napagod si Mie sa gym class. Patuloy na tinatawag ng guro si Mie, kaya't sinubukan ni Komura siyang gisingin. Ngunit hindi pa siya ganoon kabigat ang kamay. Tumanggi siya at sinabi na si Mie ay tumitingin lang sa libro dahil hindi siya makakita. Naniniwala ang guro at huminto, kaya't binigyan si Komura ng karagdagang oras upang magkalakas ng loob at hawakan si Mie. Bigla, tumayo si Mie at nagsimulang maghanap ng kanyang salamin. Tumingin siya kay Komura, iniisip na siya ang kanyang tatay. At tinanong kung saan na ang salamin niya. Napagtanto ni Komura na malamang natutulog siya at naisip niyang medyo gusto na tawaging, Daddy. Ngunit nagsimula na namang matulog si Mie at nagrest ang ulo niya sa balikat ni Komura. Hindi makapaniwala si Komura na nahawakan niya ang isang babae at nagpasalamat sa Diyos, ngunit nasira ang sandali nang hampasin siya ng guro. Kinabukasan, si Mie ay dumating na may pangit na pag-squint sa mukha, at napagtanto ni Komura na nakalimutan na naman niyang magsalamin. Lumapit siya sa mukha ni Komura, ngunit nagpasalamat siya na hindi siya nito nakikita na namumula siya tulad ng isang tanga. Bago pa man siya magtaka, inihayag ni Mie na nagsusuot siya ng contact lens at sa wakas ay nakakita ng maayos kay Komura. Kinabukasan, sina Komura at Mie ay nasa lunch duty, at muli, ang left brain beauty ay nakalimutan ang kanyang salamin. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, inilagay nila ang bulag na batang babae sa tungkulin ng paghahain ng lunch, kaya't ang bawat isang portion ay sapat na para bilangin na parang hapunan na rin. Nag-alok si Komura na siya na lang ang humawak nito, ngunit tumanggi si Mie na bitawan ang kanyang gawain. Napilitan si Komura dahil sa pagkakyut ni Mie. Sinabi niya kay Mie na subukan na lang niyang magbigay ng mas maliit na portion. Sa kasamaang palad, nagbigay siya ng portion na kasya lang para sa isang daga. Tinanong ni Komura kung sigurado ba siya na okay lang, at sinabi ni Mie na medyo gutom na siya at gusto niyang kumain ng stew. Nang tanungin ni Mie kung gusto rin ba niya, sinabi ni Komura na okay lang, pero mas gusto niya ang curry. Pagkatapos, isang matabang bata na parang si Oliver Twist ang lumapit upang humingi ng dagdag na karne, kaya't gusto ni Komura na sampailan siya ng dagdag na timbang dahil sa pagpapahirap kay Mie. Pinilit ni Mie na gawing patatas na lang ang ibigay sa bata, at natuwa ito sa kanyang desisyon. Ngunit dahil halos bulag si Mie, karamihan ng ibinigay niya ay karne. Matapos ang duty, sabik silang magpakabusog. Nagtaka si Komura kung baka tinatangkang itago ni Mie ang ilang karne para sa sarili niya. Ngunit nang maglakad si Mie upang ibigay sa kanya ang pagkain, inihayag niyang sinadyang nagtabi siya ng ekstra karne para kay Komura bilang pasasalamat sa ginawa nito sa kanya noong isang araw. Naalala ni Komura ang pangako ni Mie na babayaran siya balang araw at hindi makapaniwala na ginawa niya ito para sa kanya. Muling tinanong ni Mie kung gusto niya ba ng stew, at biglang naging tagahanga si Komura ng stew. Sinabi ni Mie na huwag ipagsabi ang nangyari, ngunit nakikita ng ibang mga estudyante ang lahat ng nangyari. Matapos nito, umupo silang lahat upang kumain, at ang laman lang ay puro patatas. Isang linggo ang lumipas, bumalik na ang mga estudyante sa paaralan, at si Mie ay nagbalik sa pagkakalimot ng kanyang mga salamin. Inilabas niya ang kanyang contact lenses at ikinalungkot kung gaano niya kinaiinisan ng pakiramdam nito, lalo na kapag kinukuha na niya ang mga ito. Ipinilit ni Mie na kailangang masanay siya at pinilit ang sarili, ngunit nang makita ito ni Komura, sinabi niyang huwag niyang pilitin ang sarili at ay pangako niyang siya ang magpoprotekta sa kanya. Lahat ng klase ay nagtataka kung anong deklarasyon iyon. Ngunit humagulgol si Mie at nagpasalamat, kaya't parang lumabas ang kaluluwa ni Komura sa kanyang katawan.
Kinabukasan, dumating si Mie na nagsusuot ng salamin, ngunit tila pautang pa rin siya. Nagtaka si Komura kung naamoy ba ni Mie ang desperasyon niya at tinanong siya kung bakit siya pa rin nag-squint kahit nagsusuot siya ng salamin. Ipinaliwanag ni Mie na masyadong mainit sa labas at naging malabo ang salamin niya. Tinitigan ni Komura ang batang hindi pa nakarinig ng wipang ng lenses. Habang si Mie ay nagsasabing gaganda rin ang lahat kapag nakapasok sila sa loob. Sa oras na iyon, pumasok ang isang guro na may salamin, at nagtataka si Komura kung may epekto ba ang mga salamin sa utak ng tao. Biglang inanunsyo ni Mie na may estranghero sa kanilang klase, ngunit pinatibay ni Komura na isa lang siyang estudyante na may salamin. Nagtanong si Mie kung nahihirapan din ba ang mga tao na makilala siya, ngunit sinabi niyang hindi siya mag-aalala kung si Komura lang ang makakakilala sa kanya. Muli, ang kaluluwa ni Komura ay naglakbay palabas ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, tinanong ni Mie si Komura para sa contact number niya, at halos ialok ni Komura na itato na lang sa kanyang noo para sa kanya. Pagkatapos nilang magpalitan ng contact numbers, ipinaliwanag ni Mie na madalas niyang nakakalimutan ang salamin, kaya't baka kailanganin niya ang tulong ni Komura balang araw. Tanong ni Komura kung bakit hindi na lang siya humingi ng tulong sa isang miyembro ng pamilya, ngunit sinabi ni Mie na nakakahiya at hindi niya kayang sabihin sa kanila. Pero okay na kay Mie na makita siyang nahihiya sa pagkakataong ito. Nasa langit si Komura sa mga sandaling iyon. Patuloy na nagsasalita si Mie tungkol kung paano siya sanay na kay Komura, habang si Komura naman ay patuloy na nagsusurvive. Ilang araw ang lumipas, nag-text si Mie kay Komura na magkita sila sa istasyon. Tumilapon si Komura mula sa kama nang malaman niyang magkikita sila, at nagtataka kung may mga milagro ba sa Enero. Nang makarating siya sa istasyon, nakita niya si Mie sa kanyang karaniwang estado na walang salamin. Ipinaliwanag ni Mie na nakatulog siya sa tren, at nang magmadaling bumaba ay napansin niyang nawala ang mga ito. Sinabi ni Mie na kailangan niyang pumunta sa isang lugar ng Mad Alien at humingi ng tulong kay Komura. Bigla, naisip ni Komura na parang isang date ito at nagsimula siyang magpakita ng kasiyahan. Pumayag si Komura na tulungan siya, kaya't kinuha ni Mie ang kamay ni Komura at hiniling na siya ang magturo ng daan. Hindi makapaniwala si Komura na mamahalin niya ang kanyang kanang kamay ng higit pa sa kanyang buhay. Pinilit niyang maging cool at nahanap nila ang tindahan na hinahanap ni Mie. Sa huli, nalaman ni Komura na nagpunta si Mie roon para kumain ng cake, ngunit nahirapan siya itong hanapin. Nag-alok si Komura na pakainin siya. Akala niya baka lumampas siya sa hangganan, ngunit biglang binuksan ni Mie ang bibig na parang hindi na kailangang kutsara lang. Naalala ni Komura kung kailangan pa niya ng permiso ng ama ni Mie para maglagay ng pagkain sa kanyang bibig, ngunit kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa may iba pang gumawa nito. Nagdesisyon siyang magdasal na lang sa ama ni Mie at humingi ng awa. Matapos nito, dumaan sila sa tindahan ng salamin, at ipinaliwanag ni Mie na umorder siya ng bagong lens. Nang subukan ni Mie ang mga bagong lenses, natuwa siya na mas malinaw ang kanyang paningin, habang si Komura ay nagplano kung paano kukuha ng DNA mula sa kanyang kanang kamay at panatilihin ito. Nang magising siya mula sa kanyang pagkahulog sa kanyang mga iniisip, nagpasalamat si Komura kay Mie sa masayang araw at tinangkang umalis. Ngunit hinawakan siya ni Mie sa kamay at sinabi na gusto niyang magkasama pa sila. Naglakad sila at nag-enjoy, at nang matapos ay nagpasalamat si Mie at nangako na magkikita pa sila sa paaralan. Naisip ni Komura na baka nananaginip siya, ngunit nang kuruotan ng sarili, na lamang totoo ito. Samantala, nagulat si Mie kung gaano kabait si Komura dahil hinayaan siyang hilahin siya buong araw. Nang naisip niya ang masayang araw, napansin niyang siya pala ay tinitigan si Komura buong panahon. Ilang araw pa ang lumipas, si Mie ay nasa klase na may suot na salamin at face mask. Ipinaliwanag niyang nagkatrangkaso siya kaya't nagsuot ng face mask, ngunit nag-alala si Komura na baka masira ang kanyang mga salamin. Pagpasok ng kanyang partner na may parehong kondisyon, tinawag siyang creepy ng ibang mga kaklase. Pagbalik ni Komura sa kanyang upuan, nakita niyang wala na namang salamin si Mie, at ipinagmamalaki niyang nakalimutan niya ulit ang mga ito sa daan. Kinabukasan, nakita ni Komura si Mie na gumagawa ng cute na tunog ng pusa at halos hindi na niya mapigilan ang sarili na mag-file ng sariling material. Pero nang magtaka siya kung anong tinitingnan ni Mie, natuklasan niyang isang plastic na bag lang pala. Ayaw ni Komura na mapahiya ang kanyang bulag na reyna, kaya't sumunod siya sa likod ni Mie at nagkunwaring siya ang boses ng plastic bag. Inabot ni Mie ang plastic bag upang haplasan ito, at nang akala ni Komura ay nahuli na siya, nauurong siya nang haplasan siya ni Mie at tanungin kung saan napunta ang pusa. Pagkatapos ng klase,
Frozen si Komura nang makita niyang tinutulungan siya ng pinakapopular na batang lalaki sa paaralan. Si Azuma, nahanapin ang mga salamin ni Mie dahil muli itong nakalimot. Habang naghahanap sila, ipinatong ni Azuma ang kamay niya sa braso ni Mie, at muntik nang magka-stroke si Komura. Nang sa wakas ay nakita nila ang mga salamin ni Mie, suminga si Komura at ngumisi, pero naramdaman niyang masama siya dahil gusto niyang angkinin si Mie mag-isa. Nang mga sandaling iyon, nagpasalamat si Mie kay Komura sa palaging pagtulong sa kanya. Tumawa si Azuma at inihayag na hindi siya si Komura. Ipinaliwanag ni Mie na si Komura ang madalas na tumulong sa kanya. At doon lang niya napansin kung gaano siya kabila ang maging magaan at hindi magalang kay Komura, kaya't nahihiya siya nang mapansin niyang nandoon si Komura. Kinabukasan, hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Mie na nakalimutan na naman niyang magsalamin. Binalaan siya ng mga babae na baka magkaroon siya ng permanenteng mga linya sa mukha dahil sa palaging pag-squint. Naramdaman ni Mie ang pagiging conscious niya, kaya't nag-practice siyang itaas ang kilay para mawala ang mga wrinkles. Dumating si Komura sa klase at binati si Mie, ngunit nang lumingon siya, nagulat siya sa ganda ng mga mata ni Mie. Sa kasamaang palad, agad nawala ang magic at bumalik si Mie sa pag-squint dahil halos wala siyang makita. Natapos ang buong araw, at para bang natulala si Komura. Pinilit niyang itago sa isip ang memorya hanggang sa magtapos siya sa kama at tinitingnan ng mga kumot, hinanda ang sarili. Kinabukasan, nagtanong si Mie kay Komura kung matutulungan siya sa paglalaro ng Shitorai. Nag-alinlangan si Komura pero pumayag din siya dahil sanay siya sa pagiging doormat. Nagsimula sila sa unang round, ngunit lamantado si Mie na binibigyan siya ng masyadong magaan na laban at sinabing hindi siya gagaling kung hindi siya pipigilan ni Komura. Pumayag si Komura na maging mas mahirap at nagsimula siyang magbigay ng mas mahirap na laban sa ikalawang round. Nahihirapan si Mie na makahabol at nabanggit niya ang pangalan ni Komura, kaya't nagulat si Komura. Nagtapos ang laro, at tumigil ang klase sa panonood ng drama. Pagkatapos ng klase, natapos sila sa clean ng duty, ngunit masaya si Komura dahil may pagkakataon siyang makasama si Mie. Bigla, napansin ni Komura na may ipis na gumagapang malapit kay Mie at muntik na siyang magpanik. Nag-isip siya kung paano sasabihin kay Mie nang hindi ito magpanik dahil hindi niya nakikita ang ipis. Tinawag niya si Mie at sinabi niyang lumapit siya. Lumapit si Mie ng sobrang lapit na halos magkadikit ang kanilang mukha. May ibang estudyante na nakakita ng ipis at napasigaw si Mie. Kaya't nahulog siya sa mga bisig ni Komura. Sa isang araw na maulan, dumating si Komura sa klase at nakita si Mie na nagsusquint, kahit na ang salamin ay nakapatong sa kanyang ulo. Nang sinabi ni Mie na nakalimutan niya ang salamin, tinuro ni Komura na nakalagay ang mga ito sa kanyang ulo. Hindi sinasadyang nahulog ito, kaya't nagmadali si Komura na kunin at ibalik ang mga salamin kay Mie, ngunit isinara ni Mie ang kanyang mga mata para hindi makita. Naisip ni Komura kung naghihintay ba siya ng halik hanggang sa magbutap ang utak niya at naalala na hawak lang pala niya ang mga salamin. Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit nag-slide siya ng salamin sa labi ni Mie, kaya't halos mamatay siya sa kahihiyan. Nagpasalamat pa rin si Mie, habang nahirapan si Komura huminga. Pagkatapos nito, dalawang babae ang nag-usap tungkol sa pagpapadala ng isang liham, ngunit nang magmamadali sila papunta sa klase, aksidenteng nahulog ang liham. Si Mie ay nandoon malapit, kaya't kinuha ito at tinanong kung ano ito. Lumapit si Komura at tinanong kung anong ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Mie na kinuha niya ito at tinanong kung para kanino. Tiningnan ni Komura ang liham at nakita niyang para kay Azuma, ang alternate version ni Asuka. Hindi siya nagrog nang mapansin ni Komura ang sticker na malutong. Akala niya isang liham ng pag-ibig ito, pero tinanong lang ni Mie kung kanino galing. Nang sabihin ni Komura, kinuha ni Mie ang liham at pumunta sa klase upang ipasa ito. Hinanap ni Mie si Azuma at ibinigay ang liham habang ang lahat ng tao ay nakatingin. Nakita ni Komura na parang iniisip ni Azuma na galing sa kanya ang liham, kaya't naghanda na siyang magkulong sa isang bola at mamatay. Nilapitan siya ng mga babae at tinanong kung gusto niya ba si Azuma. Hindi naintindihan ni Mie ang tanong at sinabi niyang gusto niya si Azuma, kaya't dagdag na sugat sa puso ni Komura habang pinapanood ang pagkawasak na ito. Nang lumabas si Azuma sa klase upang basahin ang liham, sinundan siya ni Komura upang makita ang kanyang reaksyon. Umaasa siyang magagamit ang lakas ng matalim na titig upang ipakita kay Azuma na hindi ito galing kay Mie, ngunit nang makita niyang ngumiti si Azuma, nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Kung wala naman ang pangalan ng nagpadala, baka maguluhan pa siya, pero napag-isip-isip niyang siguro hindi siya gwapo kaya't hindi niya alam kung ano ang iniisip ng isang tao. Pagbalik sa klase,
Patuloy na binati ng mga babae si Mie at si Azuma, pero si Komura ay gustong magkasunog na lang siya. Pagkatapos, nagsimulang magtaka si Komura kung may hindi pagkakaintindihan nga ba, dahil parang may mga katangian si Azuma na parang masarap lapain tulad ng ice cream. Habang nangyayari iyon, napansin ni Azuma si Komura na unti-unting nawawala sa katinoan at naisip niyang may plano siya. Nang maglaon, napansin ni Mie kung gaano kalungkot si Komura at tinanong kung umiiyak ba siya. Sinabi ni Komura na ayos lang siya. Pagkatapos, tinanong niya si Mie kung ano ang tingin niya kay Azuma, na nagpasimula ng isang malalim na tanong mula kay Mie tungkol sa kung ano nga ba ang nangyayari sa araw na iyon. Sinabi niyang gusto niya si Azuma, pero tinanong ni Komura kung anong uri ng gusto ang ibig sabihin niya. Biglang sinabi ni Mie na maiintindihan niya kung tatanungin siya ng mga tao kung gusto ba niya si Komura. Nang tanungin ni Komura kung bakit, ipinaliwanag ni Mie na naging malapit siya kay Komura at talagang gusto niya siya. Sa kasamaang palad, hindi pa rin malinaw ang lahat. Pagkatapos, dumating si Azuma na may kasamang sagot at ibinigay ito kay Mie. Si Komura ay mukhang patay, ngunit pinilit siyang magbasa ng liham para kay Mie. Pati si Azuma ay nasasabik na si Komura ang magbasa ng sagot, kaya't napaisip si Komura kung ano nga ba ang laman ng liham. Handa siyang tanggapin ang kahit anong mangyari. Ngunit nang basahin niya ang liham, sinabi nito na gusto ni Komura si Mie. Naglakad na si Azuma na tuwang-tuwa at nilinaw ang kalituhan sa buong klase, habang si Komura ay nanatiling maguguluhan. Tinatanong ni Mie kung ano ang laman ng liham, at naghintay ang lahat sa sagot ni Komura, ngunit nang hinaan siya ng loob at nagpaiwan na lang. Ilang araw pa ang lumipas, sa isang malamig na umaga, nagmamadali si Komura na bumili ng kape at nagulat nang makita si Mie sa harap ng vending machine. Inisip ni Komura na siguro ay sumuko na si Mie sa pagkakaroon ng salamin at tinanong kung kaya niyang bilhin ang init na tsokolate ng mag-isa. Sinabi ni Mie na okay lang siya at hindi na dapat maging katulad ng kanyang ina. Subalit, nang subukan niyang inumin ng inumin, muntik siyang mabilaukan dahil sobrang tapang. Kaya't ipinaliwanag ni Komura na black coffee iyon. Tinanong ni Mie kung gusto rin ni Komura, ngunit napatigil si Komura. Inisip ni Mie na hindi gusto ni Komura ang pait at sinabi niyang uubos na lang ito. Pero si Komura ay tumanggi at sinabi na hindi siya mahilig sa black coffee. Isang umaga, nagmamadali si Komura papuntang paaralan nang makita niyang nagmamadali rin si Mie. Masaya si Komura na makasama siya, ngunit nang subukan niyang batiin si Mie, napansin niyang hindi niya ito kilala dahil siya ay muling naging bulag. Nang makarating sila sa gilid ng kalsada, napansin ni Komura na magulo ang buhok ni Mie at bahagyang nakataas ang kanyang palda. Pinaalalahanan siya ni Komura na dapat ayusin niya ito. Kaya't humingi ng paumanhin si Mie dahil akala niyang siya ay nagpapakita. Pagkatapos, naglament si Mie tungkol sa hindi niya gustong makita si Komura na magulo ang buhok, kaya't tumakbo siya. Nakaluhod si Komura at inisip na ayusin ang kanyang sarili. Pagkatapos, tinulungan ni Komura si Mie papunta sa nurse's office nang madapa siya at masira na naman ang kanyang salamin. Nang mangyari ito, si Azuma ang nagmungkahi na si Komura ang mag-aalaga sa kanya, kaya't nag-isip si Komura kung baka may gusto siyang mangyari. Kinabahan si Komura sa sobrang lapit ni Mie, at sa kabila ng lahat, nagulat siya na si Mie ay kabado rin tungkol sa kanyang timbang. Ngunit alam ni Komura na kahit gaano pa siya kabigat, mas mabigat ang nararamdaman niyang pag-ibig. Nang dumating sila sa klinik, sinabi ni Komura kay Mie na mag-lint siya sa isang bagay habang kumuha siya ng upuan. Nang makita ni Komura na nakalapat si Mie sa isang scale, mabilis niyang pinili na maghanap siya ng ibang bagay, ngunit nang mapansin niyang mabigat nga siya. Napansin ni Mie ito at namula. Sinabi niyang kalimutan na lang ni Komura ang nakita niya. Nang maglaon, nakita ni Komura si Mie na nahihirapan abutin ng isang dokumento sa board. Tinulungan siya ni Komura at tinanong kung anong ginagawa niya. Sinabi ni Mie na tinanong siya ng teacher na palitan ng dokumento sa board, ngunit hirap na siyang makahinga. Inalok ni Komura na gawin ito para sa kanya, ngunit sa kabila ng pagiging short king, hindi niya naabot. Dumaan si Azuma at tinulungan silang mailagay ang dokumento. Pagkatapos, sinabi ni Komura na sana ay mas matangkad siya, ngunit sinabi ni Mie na hindi niya gusto iyon dahil hindi siya makakaabot sa mukha ni Komura kapag tinitingnan siya ng ganito. Sinabi pa niyang kahit hindi siya matangkad, siguradong maririnig pa rin ni Komura ang kanyang boses, at ipinagpapasalamat niya na baka lumaki pa siya. Sa puntong iyon, nagdasal si Komura na sana hindi na siya lumaki pa. Kinabukasan, nagulat si Komura nang makita si Mie na umiiyak, ngunit nagdesisyon siyang huwag umiyak. Lumingon si Mie sa kanya at ipinaliwanag na nagbabasa siya ng isang bagay kasama ang ibang mga estudyante at tumawa ng sobra hanggang sa magsimulang umiyak.
Nagpasalamat si Komura na natatawa lang siya hanggang sa maisip niya na hindi niya napanood ito at gusto niyang malaman kung anong itsura ni Mie kapag tawa siya ng ganoon. Inisip niyang magtatanong na lang siya sa iba kung anong hitsura ni Mie ng ganoon, ngunit sa ngayon, tinanggap na lang niya kung anong hitsura ni Mie kapag inaantok. Mamaya, may isang estudyante na napansin ng isang ulap na hugis puso, kaya't lahat ay tiningnan ito, maliban kay Mie na hindi makakita dahil sa mga pilikmata. Nang makita ni Komura kung gaano kalungkot si Mie dahil hindi niya ito makita, nagdesisyon siyang gumawa ng paraan. Nang gabing iyon, nagpadala si Komura ng litrato ng ulap kay Mie, at natuwa si Mie. Kinabukasan, naglakad si Komura sa mga pasilyo para hanapin ang salamin ni Mie, dahil nakalimutan yata niya ito sa isang lugar sa paaralan. Bigla, tinawag siya ng isang babae at sinabi niyang nahanap niya ang salamin ni Mie sa lababo sa banyo. Inisip ng babae na si Komura na lang ang magbabalik dahil magkatabi silang nakaupo, kaya't ipinasa sa kanya ang salamin at ipinatong ito sa mukha ni Komura. Agad na umiikot ang mundo ni Komura habang nahirapan siyang makakita. Dumating si Mie ng mga oras na iyon at bahagya niyang nakita ang isang lalaki at isang babae sa isang nakakapagtakang posisyon. Nang tawagin ng babae ang pangalan ni Komura, nagpanik si Mie at dali-dali siyang tinulak si Komura palayo. Humingi siya ng paumanhin dahil sa eksenang nagawa habang patuloy pa rin ang proseso ng factory reset ni Komura. Kinabukasan, nagulat si Komura nang makita si Mie na may salamin na, at na-realize niyang hindi na niya kailangan tulungan si Mie kapag hindi siya halos bulag. Inisip niyang mabuti na lang iyon dahil ilang beses na siyang muntik nang magkaroon ng seizure kapag malapit si Mie sa kanya. Biglang naalala ni Komura na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang aklat, kaya tinanong niya si Mie kung maaari ba niyang gamitin ang kanya. Agad na lumipat si Mie at masaya siyang matulungan siya, ngunit nang tumingin siya kay Komura, na-realize niyang ang lapit nila palagi kapag nagbabasa silang magkasama. Dali-daling tinakpan ni Komura ang kanyang mukha bago magka-stroke. Noong weekend, pinilit ni Mie na samahan si Komura upang pumunta sa isang shop ng salamin para mamili ng bagong frame. Dahil ang mga frame na iyon ay hindi pang prescription, hindi niya kayang makita kung paano ito sa kanya. Kaya't karaniwan siyang tinutulungan ng kanyang tatay, ngunit hindi siya makakasama ng tatay niya sa pagkakataong ito. Napansin ni Komura kung gaano ito kahalaga para kay Mie, ngunit sa kasamaang palad, sinabi niyang cute ang lahat ng frame na isinusuot niya. Alam ni Komura na wala siyang silbi, kaya't nag-isip siya ng paraan para maging kapaki-pakinabang. Sinabi niya kay Mie na kahit anong isuot niya, magiging cute pa rin siya. Dahil dito, nagdesisyon si Mie na bumalik sa mga dati niyang frame. Ngunit kinabukasan, sinabi ni Mie kay Komura na natulog siya sa mga frame at nabasag ito. Noong susunod na weekend, naglakad si Komura sa kalye upang maghanap ng ketchup. Dito, napansin niyang may isang booth na nagbebenta ng tsokolate at nagdasal siya na sana magbigay si Mie sa kanya ng tsokolate para sa Valentine's Day. Dumating si Mie sa eksaktong oras na iyon at narinig ang pangalan niya, ngunit nang matuklasan niyang si Komura lang pala iyon, hindi siya masyadong natuwa. Natuwa naman si Komura na makita si Mie na hindi naka-uniforme ngunit nagtataka siya kung paano siya nakarating doon nang walang salamin. Sinabi ni Mie na sanay na siya sa lugar, kaya't okay lang siya, ngunit tinanong siya kung ano ang gusto niyang ibigay sa kanya. Naisip ni Komura na malalim na ang butas na kinasadlakan niya. Ang pagsasabi ng totoo ay parang isang pagpapahayag ng damdamin. Balak niyang baguhin ang usapan nang mapansin niyang ang buong bayan ay puno ng dekorasyong pang-Valentine. Kaya't inisip niya na tiyak ay maiintindihan ni Mie. Biglang tinanong ni Mie kung bakit lahat ay pulang-pula at nagtanong kung may ginagawa bang renovations. Nagpasalamat si Komura sa Diyos na ginawa siyang walang utak. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa supermarket at binago ang paksa. Sa tindahan, sinabi ni Mie na kailangan niyang bumili ng mayonnaise, kaya't naluha si Komura sa pakiramdam na para silang mag-asawa na namimili. Ngunit agad na natigil ang saya niya nang tanungin siya ni Mie kung ano iyon na may kulay pulang atraksyon malapit sa kanila. Bago makapag-imbento ng kasinungalingan, naalala ni Mie ang bagay na gusto niyang ibigay sa kanya. Si Komura ay nagsimulang magdasal kay God para makalabas siya sa sitwasyon. Narinig niyang may nag-aalok ng libreng samples at tinanong si Mie kung gusto niya. Ngunit nang makita niya ang mga tsokolate ng Valentine, naisip niyang trabaho ito ng demonyo. Pinigilan ni Komura ang isang babae bago pa nito maalala ni Mie ang Valentine's Day, kaya't hinailan niya ito palayo sa pamamagitan ng kamay. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pagiging prangka, ngunit sinabi lang ni Mie na ang init ng kamay ni Komura ay talagang nakakapawi ng lamig. Samantalang siya ay malamig, tinukoy pa niyang maganda raw ang malamig na kamay para gumawa ng tsokolate. Kaya tinanong ni Komura kung plano ba niyang gumawa ng tsokolate.
Sinabi ni Mie na malapit na ang Valentine's Day at sa wakas ay na-realize niyang kung bakit lahat ay pula. Si Komura ay desperadong naghanap ng ibang paksa, ngunit tinanong siya ni Mie kung gusto ba niyang bigyan siya ng tsokolate. Mas gugustuhin pa ni Komura na makipagdeal sa demonyo kaysa tanggihan siya, ngunit sa kabutihang palad. Masyado pang inosente si Mie para makita ang nararamdaman ni Komura. Sinabi ni Mie na ibibigay niya ang lahat ng tsokolate sa kanyang mga kaibigan, kasama si Komura. Nakahinga ng maluwag si Komura at tinanggap na lang ang tsokolate sa friend zone. Narating ang araw ng Valentine's, dumating na rin at si Komura ay matiwasay na naghihintay ng mga tsokolate mula kay Mie, habang ibinibigay ni Mie ang mga tsokolate sa kanyang ibang mga kaibigan. Nang lumapit siya kay Komura para ibigay ang tsokolate, napansin niyang wala na ang mga ito sa kanyang bag. Medyo nalungkot si Mie dahil nakalimutan niya, habang si Komura naman ay umaasang makakakuha siya ng tsokolate sa susunod na taon. Ngunit sa halip, dito niya napagtanto na ayaw na niyang manatili sa friend zone at nagplano siyang magtapat ng nararamdaman. Ngunit nang maalala niyang tiningnan ang sarili sa salamin, nagatubili siya. Gayunpaman, tinanong siya ni Mie kung may oras siya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Mie kay Komura na gusto niyang magbigay ng kahit anong bagay para hindi siya maramdaman na naiiwan. Pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang utak niya upang makaisip ng ideya. Sinabi niyang maaari niyang hilingin kay Komura na gawin ang isang bagay para sa kanya. Hindi makapaniwala si Komura, pero tinanggap niya ang pagkakataon at humiling na pakinggan siya. Tumayo siya upang magtapat, ngunit nagdadalawang isip siya baka masira nila ang kanilang relasyon. Naisip niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon, dahil hindi siya makikita ni Mie. Pinipilit ni Komura na magsalita, ngunit nang hindi pumayag ang kanyang boses. Humingi siya ng paumanhin at nagbigay ng pangako na magsasabi siya sa ibang pagkakataon kapag kitang-kita siya ni Mie. Nang sinabi ni Mie na maghihintay siya, nagduda si Komura kung alam ba ni Mie ang gusto niyang sabihin. Nang magbigay si Mie ng isang kapalit na tsokolate, napagtanto ni Komura na parang hindi pa rin matalino si Mie tulad ng kanyang salamin. Isang buwan ang lumipas, tinanong ni Mie ang kanyang timbang at napansin ang ilang hindi kanais-nais na mga pounds. Kinabukasan sa paaralan, nag-isip si Komura na magbigay ng tsokolate kay Mie upang magpasalamat sa Valentine's Day, ngunit nang makita niya si Mie, mukhang parang nawalan siya ng kaluluwa. Ipinaliwanag niya kung paano siya nakain ng maraming tsokolate mula Valentine's Day at ngayon ay sinusubukan niyang bawasan ang matamis. Hiniling niya kay Komura na pigilan siya kung makita niyang kumakain siya ng sobra. Nagkasundong tutulong si Komura, ngunit nangangahulugan ito na hindi niya mabibigyan si Mie ng tsokolate. Nang biglang lumapit si Azuma at nagbigay kay Mie ng cookies bilang pasasalamat sa Valentine's Day, nahirapan si Mie na pigilan ng tukso, kaya kumuha siya ng gamot sa ubo sa kanyang bag. Ngunit tinanong siya ni Komura na ang nakuha niyang gamot ay isa palang cookie. Ipinagpatuloy ni Mie na nagsasabing hindi siya makakita ng maayos dahil wala siyang salamin, ngunit napansin ni Komura na mukhang mayroon siyang hangganan. Halos kakain pa siya ng isa pang cookie nang babalaan siya ni Azuma at nagsabi na hindi niya nakita. Parang may mali, naramdaman ni Komura, habang may isa pang kaklase ang nagbigay kay Mie ng tsokolate. Sinubukan ni Mie ilagay sa kanyang bibig ito, at dito napagtanto ni Komura na sadyang ginagawa ito ni Mie. Nagpatuloy si Komura sa pagtulong at inalok na siya na mag-imbak ng mga matamis para sa kanya pansamantala. Dumating na rin si Mie at nagdesisyon na isang kagat na lang, kaya pinanood ni Komura na parang nanalo si Azuma. Mabilis siyang nag-alok na bigyan siya ng kanyang tsokolate sa halip, ngunit agad siyang nagsisi na lumihis sa kanyang pangako. Sa kabutihang palad, hindi na alintana ni Mie at mabilis niyang tinanggap ito at ipinasok sa kanyang bibig, nagpapasalamat ng masaya. Hindi sigurado si Komura kung tama ba ang ginawa niyang iyon. Kinabukasan sa klase, nakita ni Komura na nakatingin si Mie sa isang bagay. Sinabi ni Mie na napuno niya ang kanyang point card para sa mga matamis. Ipinaliwanag niyang kailangang ipadala niya ito sa isang postbox pagkatapos ng klase. Ngunit ang pinakamalapit na postbox ay nasa isang lugar na hindi pa niya napuntahan. Nag-alala si Komura at inalok niyang samahan siya. Nagulat si Mie, ngunit tinanggap ang alok ni Komura. Bigla namang tinanong siya ng iba niyang mga kaklase kung nais ba niyang pumunta sa bagong arcade pagkatapos ng klase. Nagustuhan ito ni Komura hanggang maalala niyang may mga plano siyang magtapat at nag-decline. Ngunit hindi natuwa si Mie sa narinig. Mamaya, nagbago ang aura ni Mie at sinabi kay Komura na hindi na niya kailangan ng tulong kaya maaari na siyang umuwi. Nagpumilit si Komura dahil nakalimutan ni Mie ang kanyang salamin.
Nagpalit naman si Mie at sinabi niyang nagsusuot siya ng contact lenses. Alam ni Komura na nagsisinungaling siya, kaya nang tawagin ng guro si Mie upang magbasa, nag-alala siya kung makakaya pa ba ni Mie. Pinahid ni Mie ang kanyang ulo sa libro at nakapagbasa ng kwento, ngunit nagkamali siya sa isang karakter. Napansin ni Mie na baka pipilitin ni Komura na samahan siya kung magkaproblema siya, kaya nagkunwari siyang umubo at pinayagan siya ng guro. Pagkatapos ng klase, nakita ni Mie ang isang anunsyo na magpapalit sila ng klase. Ibinigay ng ilang mga kaklase ang alok na samahan siya, ngunit nang maisip niyang baka ituro siya ni Komura na kailangan niya ng tulong, tumanggi siya at mabilis na tumakbo palabas ng klase bago pa man makalabas si Komura. Pinapaalala ng mga kaibigan ni Komura sa kanya ang mga espesyal na laro na ilalabas at tinanong kung gano'n na baka importante ang kanyang plano. Saglit na naisip ni Komura na baka mas magandang isantabi na lang ang problema. Ngunit naalala niyang mukhang talagang malungkot si Mie. Samantala, napadpad si Mie sa maling klase. Inamin niyang mahirap ang mag-isa, ngunit nais niyang magka-time din si Komura sa mga kaibigan niya. Nang bumangga si Komura sa kanya, nagkunwari siyang naligaw din. Nag-alok siya na magpunta na lang silang magkasama sa tamang kwarto. Pinilit ni Mie na magkunwari at hindi siya nagkamali, ngunit sa huli ay inamin niyang hindi siya nakakakita. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang pabigatan si Komura at magbigay siya ng oras para mag-enjoy. Dito napansin ni Komura na buong araw na pala siyang nag-aalala para sa kanya. Naging sweet si Mie at sinabi niyang gusto niya ang presensya ni Komura at nais niyang magkasama sila palagi. Nahulog si Komura sa katahimikan, kaya nagpatuloy si Mie na magpanggap na pupunta na lang siya sa postbox mag-isa. Ngunit pinilit ni Komura na samahan siya dahil nag-aalala siya. Sa huli, ipinadala ni Mie ang kanyang card sa postbox na malapit sa paaralan. Pagkatapos, tinanong ni Mie kung gusto ba ni Komura ang mga arcade games. At sinabi niyang gusto niyang mag-zone out at walang istorbo. Habang pinapanood ni Komura si Mie na umuwi, napansin niyang pwede palang bumalik si Mie upang kunin ang kanyang salamin dahil malapit lang siya sa bahay. Naisip niya na baka gusto rin niyang mag-isa lang si Mie. Dahil natapos niya agad ang kay Mie, nakarating pa siya sa arcade upang makipagkita sa mga kaibigan. Ilang linggo ang lumipas, at nagtatapos na ang taon sa paaralan, at napansin ni Komura kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Naisip niya kung tumatanda na ba siya, kaya tinignan niya ang kanyang likod kung kailangan na ba ng langis. Ngunit agad niyang naisip ang tanging alalahanin niya, si Mie. Nag-aalala na siya kung baka matambay ito dahil sa kakatulog. Sa mga sandaling iyon, inannounce ng guro ang mga tatanggap ng perpektong attendance awards. Tinawag sina Mie at Komura mula sa mga estudyante. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa entablado, narinig ni Komura ang mga estudyanteng nagsasabing para silang mga pangunahing karakter sa isang pelikula ni Tyler Perry. Biglang napagtanto ni Komura na sanay na siya sa matalim na tingin ni Mie, ngunit kung aakyat siya sa entablado ng ganoon, baka mapahamak ang reputasyon niya. Sinabi ni Mie kay Komura kung gaano siya kabado na maraming tao ang nakatingin sa kanila, kaya't nagdesisyon si Komura na kailangan niyang gawin ang isang bagay upang matulungan siya na ma-relax at hindi maging tense. Sinabi niyang may punto sa kanyang kamay na maaari niyang pisilin upang mag-relax. Nag-request si Mie na siya na lang ang gawin ito para sa kanya, kaya't sinubukan ni Komura na kontrolin ang mga intrusibong iniisip niya nang sabihin ni Mie na tinutokso siya, kaya't maaari niyang pilitin pa. Nang magsimulang manginig si Komura sa ilalimin ng presyon, sinabi ni Mie na alam niyang may isang trick din siya upang matulungan si Komura sa nerbiyos. Sinabi niyang mag-isip siya tungkol sa flapjack octopuses, na masaya daw mag-isip ng mga bagay na nakakatawa. Pinakawalan ni Komura si Mie at naisip niyang mukhang mas relaxed na siya ngayon. Naisip niyang kahit na iniisip ng mga tao na mukhang saplado pa siya ngayon, malapit na nilang makita kung gaano siya kaganda. Nang tawagin si Komura sa entablado upang tanggapin ang kanyang reward, naisip niya kung gaano siya kabado na makakuha ng isang piraso ng papel. Nagdesisyon siyang subukan ng trick ni Mie at mag-focus sa mga masayang bagay. Ngunit nang wala siyang maisip kundi si Mie, napagtanto niyang mabilis talaga lumipas ang taon dahil si Mie lang ang laman ng kanyang isip. Isang taon na mula nang mapansin niya ang mga kakaibang mata ni Mie. Tumayo si Mie sa tabi niya at sinabi niyang excited siya para sa isa pang taon kasama siya. Pagkatapos, pumunta sila sa klase upang malaman ang kanilang bagong upuan. Nagsimula siyang mag-alala kung sino ang makakasama ni Mie sa tabi. Nang kunin ni Komura ang kanyang numero sa upuan, nakita niyang pareho lang ito ng upuan nila dati. Kaya't bumalik siya sa kanto. Si Mie naman ay napunta malapit sa harap, at si Azuma ang naupo sa tabi niya. Naisip ni Komura na tutulungan siya ni Azuma, kaya't pinipilit niyang hindi mag-jealous.
Habang nilalabanan ni Komura ang kanyang mga inner demons, ang bagong katabi niya sa upuan ay nagtataka kung anong klaseng weird na tao ang napunta sa tabi niya. Samantala, tinanong ni Mie si Azuma kung nasaan si Komura, at sinabi nitong pareho lang sila ng upuan. Nagtutok si Mie sa kanto ni Komura. Kaya't natawa si Azuma, habang si Komura naman ay halos mag-stroke dahil sa hindi magandang vibes ni Azuma bilang isang alpha. Biglang sinabi ng isa pang estudyante kay Mie na nasa maling upuan siya, at dito napagtanto ni Mie na nagkamali siya ng upuan. Habang tinutulungan siya ni Azuma, halos magka-stroke si Komura sa sobrang lapit nila. Nang hawakan ni Azuma ang kamay ni Mie, narinig ni Komura ang tinig mula sa pearly gates. Habang nangyayari ito, ang bagong katabi ni Komura ay patuloy na sinusubukang makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Nang makita ni Komura ang bagong upuan ni Mie, medyo nakakaramdami siya ng konting ginhawa at nagpakilala sa kanyang katabi. Patuloy si Mie sa pagtutok kay Komura, kaya't tumibok ang puso ni Komura. Sa kalaunan, tanging ang iniisip na lang niya ay kung kailan muli siya tititigan ni Mie, ngunit alam niyang mapapagalitan siya kung patuloy itong magbabalik tanaw. Sa puntong ito, nagdesisyon na ang katabi ni Komura na magsalita at lumapit sa harap ng klase upang hilinging magpalit ng upuan kay Mie. Agad na pumayag si Mie, na nagpataka kay Komura, na akala niyang kailangan niyang mas malapit sa board. Nang maayos na umupo si Mie, tinanong ni Komura kung yun na ba ang pinakamainamin na desisyon. Ipinaliwanag ni Mie na ayaw niyang matulog sa harap, at baka mapag-alitan siya dahil masyado siyang maraming lingon-lingon. Hindi makapaniwala si Komura, ngunit hindi niya kayang tanungin kung ito ba ay dahil sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nagtakda ang kanilang guro sa sining ng gawain kung saan kailangan nilang magpares at mag-drawing ng mga portrait ng isa't isa. Nakalimutan ni Mie ang kanyang salamin, gaya ng dati, ngunit determinado si Komura na bilhin ang kahit anong isusulat ni Mie at ilagay ito sa pinto niya. Lumapit si Mie upang tingnan siya, ngunit nang makita niyang hindi ito magtatagumpay, tinanong siya kung maaari niyang iguhit siya ayon sa kanyang imahinasyon. Kabado si Komura tungkol sa kalalabasan, ngunit lumabas na maganda ang naging drawing. Sa kasamaang palad, hindi ipapamahagi ng guro kay Komura ang drawing. Mamaya, nagpunta si Mie sa banyo nang pumasok ang ibang estudyante at nakipag-usap sa kanya. Sinimulan niyang pasukin ang personal na espasyo ni Mie, at tinanong tungkol sa haba ng mga pilikmata niya at kung gaano ka-cute ang balat niya. Naramdaman ni Mie ang kabangisan at muling binalikan ng awkward na sandali. Pagkatapos ng klase, nang lumapit si Komura kay Mie, nanatiling malapit siya tulad ng dati, ngunit nang maalala ni Mie ang nangyari sa banyo, mabilis na umatras si Mie ng awkward. Ilang araw ang lumipas, nagmamadaling umuwi si Komura, at nang wala nang nakakakita, inamin niyang isinama niya si Mie dahil sa pagiging loser niya. Pero ang totoo, ang tanging bagay na dala niya ay ang salamin ni Mie, na nakilala lang niya 30 minuto kanina. Inalis ni Mie ang kanyang salamin nang tinanong siya ng mga kaibigan kung pwede ba siyang maglakad pa uwi kasama sila. Naiwan niya ang mga salamin, kaya nang bumalik si Komura sa kanyang upuan, napansin niyang naiwan ito. Nagsimula siyang magpanik hanggang naalala niyang may contact siya ni Mie, kaya't nag-text siya dito. Sinabi ni Mie na pwede niyang iwan na lang ang mga salamin. Pero iginiit ni Komura na nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng mga ito, kaya't nagmungkahi siyang dalhin ito sa kanyang bahay. Pumayag si Mie, at yun ang dahilan kung bakit nagmukhang may dalang ninakaw na underwear si Komura sa kanyang bag. Ngunit ang nanay ni Komura ay hindi pinansin, at inisip na lang niyang may crotch demons si Komura. Pagdating sa bahay, inilagay ni Komura ang salamin sa isang shelf habang sinubukan niyang mag-aral. Sa kasamaang palad, ang tanging naiisip niya ay si Mie. At naguluhan siya sa sarili niyang mga iniisip. Kinuha niya ang ilang mga tissue. Hindi para sa mga bagay na naiisip mong pang-ibang bagay, gusto lang niyang paikutin ang mga ito. Sa katunayan, sinubukan niyang mag-cosplay bilang sarili, pero nahihiya siya nang matuklasan ang kanyang degenerate na bahagi. Samantala, nag-aaral si Mie sa bahay gamit ang spare glasses niya. Pagkatapos niyang linisin ang mga ito, nag-alala siya kung may fingerprints ba ang pair ng salamin na iniwan niya kay Komura. Bumalik sa bahay ni Komura, tinapos ni Komura ang paghuhugas ng mga fingerprints niya mula sa salamin ni Mie nang makita niyang may tawag mula kay Mie. Dali-dali niyang sinagot, at tinanong siya ni Mie kung ang mga salamin ba ay behaving like a good boy. Ngunit hindi natuwa si Komura sa ideya na kinakalat lang niya ang isang good boy, kaya nagsimula siyang makaramdami ng hindi komportable. Sinabi ni Mie na ang mga salamin niya sa bahay ni Komura ay parang siya'y bumisita.
Bumalik si Komura sa pag-iisip ng mga imahe ni Mie na nakasuot ng mas maiikli na palda. Nang matapos ang tawag, nagkaroon siya ng mga ghosts of girlfriends never had. Kaya't hindi siya nakatulog ng buong magdamag. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpapatuloy si Mie sa kanyang routine na nakakalimot ng salamin at naglalapit kay Komura upang makita siya. Ngunit bigla siyang nadapa at nahulog sa kanya. Humingi siya ng tawad dahil sa sobrang pagyuko at nabanggit na minsan ay ginawa na niya ito sa iba. Nang makalapit siya ng sobra, nagdikit ang kanilang mga labi. Ang realidad ni Komura ay nagsimulang magbaliw hanggang ipinaliwanag ni Mie na ang nangyari ay sa kanyang ama. Nag-alala si Komura na baka napansin ni Mie na nahihiya siya, ngunit abala si Mie sa pagpapaliwanag at humihingi ng paumanhin na huwag siyang isipin na masama. Naisip ni Komura kung baka siya mismo ang nahihiya, ngunit mabilis din niyang niloko ang sarili. Isang umaga, napansin ng isang estudyante ang magulo na buhok ni Mie. Walang oras para magtungo siya sa banyo upang ayusin ito. Sinubukan siyang kumbinsihin ng isa pang babae na cute ang buhok niya, ngunit hindi ito naniwala si Mie. Nakita ni Komura kung gaano ito nakakainis kay Mie, kaya't naisip niyang hindi madali siyang kumbinsihin. Ngunit biglang tinanong siya ni Mie kung ano ang opinyon niya. Pinayuhan siya ni Komura na okay lang ang buhok niya, kaya't sumang-ayon si Mie at nagsabi na, okay lang pala, na nagpaisip kay Komura kung siya ba ay nasa isang fantasy na lang. Pagkatapos, napansin ni Mie na nahirapan si Komura sa sakit ng kanyang balikat, kaya tinalok siya ni Mie ng shoulder rub. Sinubukan ni Komura na tumanggi, naisip niyang mababasa ang pantalon niya pag nahawakan siya ni Mie, ngunit pinilit ni Mie kaya't binigyan niya ito ng magandang masahe. Habang pinipilit ni Komura na mag-isip ng ibang bagay para hindi mapansin ang nararamdaman, napansin niyang magaling pala si Mie sa masahe. Nang matapos si Mie, nagsulat siya ng ilang bagay tungkol sa shoulder rubs. Nang tanungin ni Komura kung ano ang sinusulat, ipinaliwanag ni Mie na gusto niyang i-note ang mga bagay na kaya niyang gawin para sa kanya kahit wala siya sa kanyang salamin. Pagkatapos, ngumiti si Mie ng nakakapanghina at sinabi na kaya niyang gawin ang kahit anong bagay para sa kanya kapag nakasuot siya ng salamin. Isang araw, pumasok si Mie sa klase at nakita niyang natutulog si Komura. Sinubukan niyang gisingin ito para sa kanilang susunod na klase, ngunit hindi siya gumalaw, kaya't sinimulan niyang tuklasin ang mga kabiganian ng katawan ng lalaki. Nang maglaro siya sa kamay ni Komura, nagising siya at na-realize niya kung bakit nagkaroon ng wet turn ang panaginip niya. Ipinaliwanag ni Mie na gusto lang niyang makita siya ng maayos gamit ang salamin niya, ngunit mabilis itong nahihiya. Sinubukan niyang takaw intriga si Komura at binigyan siya ng libreng pagkakataon upang magtingin sa kanya. I don't blame you. Damn good deal. Hindi pinagalitan ni Komura ang sarili, ngunit tinanggihan din niya ang alok ni Mie. Sa isang random na araw na umuulan, nagkita sina Komura at Mie upang magtungo sa paaralan. Inalala ni Mie na nakalimutan na naman niya ang salamin para sa ikasampung pagkakataon at nadapa siya sa isang putik na puddle. Nang makarating sila sa paaralan, naranasan ni Mie ang mula sa basa niyang medyas, kaya't sinabi niya kay Komura na tumalikod siya habang tinatanggal ang mga medyas niya. Nang matapos siya, napansin ni Komura ang mga peklat sa mga paa ni Mie at tumalikod siya sa bintana upang hindi matuklasan ang bago niyang fetish at mawalan ng pera sa internet. Ilang araw ang lumipas. Nakita ni Komura si Mie na mag-isa sa swing set at nagtaka kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mie na nakalimutan niyang dalhin ang susi at naghihintay siya sa kanyang ina. Pagkatapos, tinanong niya si Komura kung pwede siyang itulak sa swing. Nagsimulang mag-shock si Komura habang iniisip kung okay bang humawak sa likod ng isang babae bago magpakasal. Pumili siya ng mga balikat, ngunit habang siya'y tumatalbog talong swing, nag-isip si Komura kung baka na-e-expose siya sa harap ng ibang mga lalaki at mabilis na pinatigil ang swing. Inisip niya na ang hangin ang dahilan kung bakit tumigil siya, ngunit napansin niya kung gaano kalapit ang kanilang mga mukha. Tumalon si Komura palayo, habang tinitiyak ni Mie na may suot siyang pantalon sa ilalimin ng kanyang palda at binigyan siya ng mabilis na sneak peek. Isang araw sa school, may nahulog mula sa locker ni Komura, at nang kunin ito ni Mie, nag-alala siya na baka isipin nitong loser siya dahil gumastos siya ng malaking halaga sa mga laro. Tinanong ni Mie kung anong klaseng card iyon. At muli niyang ikinatuwa na bahagya itong bulag, kaya sinabi na lang niyang Apple card iyon. Pagkatapos, sa lunch, pinagsabihan ni Komura ang kanyang sarili dahil hindi siya naging totoo kay Mie, ngunit mukhang nag-iisip si Mie tungkol sa ibang bagay. Bigla, inalok siya ni Mie ng isang hiwa ng mansanas, ngunit iginiit ni Komura na mas mabuti kung siya na lang ang kumain nito. Nang gabing iyon, nagising si Komura sa isang tawag mula kay Mie. Akala niya'y kausap niya ang isa sa mga kaibigan nitong babae nang marinig niyang siya si Komura.
Humingi ng paumanhin si Mie dahil gin-icing siya, ngunit agad siyang tiniyak ni Komura na gising na siya. Pagtapos, pinutol ni Mie ang tawag, ngunit ilang sandali, tumawag ulit siya, naguguluhan. Nag-offer si Komura ng tulong sa abot ng makakaya, kaya ipinaliwanag ni Mie na nasa sleepover siya at kailangang pumunta sa banyo ng walang salamin. Ngunit hindi niya alam, na ganoon pala kadilim at nakakatakot, kaya't sumuko siya. Tanong ni Komura kung may switch ng ilaw malapit, kaya't sinubukan ni Mie na tingnan nang marinig niyang naipit ang kanyang ribbon. Nawala sa focus si Komura dahil iniisip ang pajamas ni Mie ngunit napabalik sa realidad nang humiling si Mie na kumanta siya para sa kanya. Tila nanood sila ng nakakatakot na pelikula, kaya kailangan ni Mie ng magandang pampalibang. Ang tanga ay nagsimulang kumanta ng school anthem, ngunit kahit papaano, napatawa si Mie. Biglang narinig niya ang kanyang ina na malapit, kaya't nagkunwari siyang natutulog. Nagtataka si Mie kung bakit siya biglang tumahimik at tinawag siya, kaya sinubukan ni Komura na magbulong na nagpagulat kay Mie at naging sanhi ng kanyang pagkahiya. Nang tuluyan nang umalis ang ina ni Komura, bumalik siya sa tawag, at patuloy na tinutokso siya ni Mie tungkol sa pagkanta ng school song. Nagtanong si Komura kay Mie na gamitin ang ilaw ng kanyang cellphone, at sa wakas ay nahanap ni Mie ang banyo. Nag-alala si Komura tungkol sa susunod, ngunit sinabi ni Mie na imumot na lang niya ang sarili bago siya gawin iyon. Bumulong si Mie ng pangalan ni Komura sa telepono, at biglang bumagsak si Komura sa sahig. Pagkatapos, nakarating na si Mie sa kwarto at humingi ng paumanhin dahil sa pagpapahirap sa kanya. Ipinagpilitan ni Komura na gising na siya at sana'y makapag-usap pa sila hanggang umaga, ngunit nag-good night na sila pareho. Agad na binangon ni Komura ang kanyang mga kumot habang naiisip ang pajamas ni Mie, habang si Mie naman ay niyayakap ang kanyang mga kaibigan para makaiwas sa sleep paralysis demons. Ilang araw pa ang lumipas, sa pool, nag-aalala si Komura kay Mie dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang salamin hanggang sa magtaka siya kung ano ang ginagawa ng mga may salamin kapag sila ay nasa pool. Habang nakatingin kay Mie, nakita niyang naglabas si Mie ng goggles at umaasa siyang may prescription ito. Bigla, sinabi ng isa sa mga lalaki kay Komura na masyado siyang nakatingin, habang may isang kaibigan ni Mie na bumulong ng isang bagay na nagbigay hiya kay Mie. Mamaya, sa daan pa uwi, lumabas si Komura mula sa tindahan at nakita si Mie na kumakain ng merienda. Hinihiling niyang itago ito, habang tinititigan ni Komura ang mga labi ni Mie, napansin niyang nanalo siya ng premyo. Bago niya itapon ang steak, hinawakan niya ang kamay ni Mie at nagbigay ng isa pang awkward moment. Ipinaliwanag ni Komura na nanalo siya, at tinanong siya ni Mie kung masaya ba siya kapag nananalo. Nang sumagot si Komura ng oo, sinabi ni Mie na maaari niyang kunin iyon at masayang lumakad palayo. Kinabukasan, naghihintay si Komura sa harap ng paaralan nang mapansin niya ang isang pasang ligaw. Nagdesisyon siyang sundan ito, ngunit nang makarating siya sa likod ng gym, nakita niyang nandun si Azuma kasama ang isang babae at mabilis siyang nagtago bago siya makita. Sinubukan niyang patahimikin ang pusa, ngunit narinig na nila ito. Bigla namang dumaan si Mie sa direksyon na iyon, naghahanap ng pusa. Nag-aalala si Komura na baka mahuli siya sa isang kakaibang sitwasyon at nagsimula siyang magpawis ng malakas. Ngunit sa kabutihang palad, lumapit ang pusa kay Mie. Nang magsimula itong magdampi sa mga paa ni Mie, naisip ni Komura na sana siya na lang ang maging pusa. Bigla, narinig ni Mie ang pag-amin ng pag-ibig at tumigil sandali. Pagkatapos, bumalik siya sa pagpet sa pusa. Naisip ni Komura kung wala lang siyang interes kay Mie at nagtataka kung ano kaya ang mararamdaman niya kung aamin siya sa kanya habang ang K-drama ay patuloy na umuusad. Sinimulang sundan ni Mie ang pusa papunta sa lugar na iyon, kaya mabilis na inalis ni Komura siya sa daan nang sabihin ng babae kay Azuma na mahal siya. Humingi ng paumanhin si Mie dahil halos nakasagabal sila, at dito napagtanto ni Komura na hindi pala siya ganap na bulag sa mga nangyayari. Nagdesisyon siyang susubukan din niya ito balang araw. Bagamat hindi tinanggap ni Azuma ang babae. Sa susunod na klase, hinati ang klase sa mga grupo upang pag-usapan ang kanilang field trip project. Napansin ng mga lalaki na nakatutok na naman si Komura kay Mie at pinaalalahanan siya na mag-join na lang sa grupo ni Mie. Tinangkang itanggi ni Komura ang akusasyon, ngunit sinabi nilang sumali na siya sakaling makalimot si Mie ng kanyang salamin. Naisip ni Komura kung ganun ba siya tinitingnan ng lahat, at tawang-tawa ang mga lalaki. Inamin ni Komura na gusto niyang mapasama sa grupo ni Mie, ngunit wala siyang lakas ng loob na sumama ng mag-isa. Buti na lang, 6 lang ang maximum na bilang sa isang grupo. Kaya't inalok siya ng mga lalaki na sumama, ngunit kailangang manguna pa rin si Komura sa pagpapahayag ng kanyang hiling. Samantala,
Nahuli rin si Mie na nakatingin kay Komura, kaya pinagsabihan siya ng mga kaibigan niyang huwag kalimutan ang kanyang salamin. Sinabi niya na plano niyang maglagay ng spare na salamin sa kanyang bag. Nang tanungin siya kung bakit hindi niya ito ginagawa palagi, ipinaliwanag niya na gusto niyang may isang pares na salamin na laging nasa bahay. Bigla, tinukso siya ng isang kaibigan tungkol sa pag-anyaya kay Komura, dahil tinitingnan niya siya buong oras. Inamin ni Mie na gusto niyang sumama kay Komura, eksaktong pagdating ni Komura sa kanilang grupo. Ang kaibigan ang nag-take charge at nag-anyaya sa mga lalaki na sumali sa kanilang grupo upang matulungan si Mie. Binalaan si Komura na gumastos din si Mie tulad ng isang turista at madalas mag-isip ng malayo. Kaya kailangan nila siya para magtrabaho ng kanyang magic. Ipinilit ni Mie na hindi pwedeng basta na lang nilang desisyonan para kay Komura, ngunit ipinaliwanag ni Komura na papunta naman sila para sumali sa grupo ni Mie. Sinabi ni May na magiging sobrang saya niya kapag nagsama ang dalawang grupo. Tinanong ni Mie si Komura kung bakit nagdesisyon ang kanyang grupo na sumali sa kanila. Sinabi ni Komura na umaasa lang siya na makasama sila, at sinabi ni Mie na pareho rin silang nag-iisip, kaya't hindi na siya makapaghintay. Matapos nilang bayaran ang lahat, habang pinag-uusapan nila ang mga plano nila para sa field trip noong gabi, naghanap si Mie ng kanyang spare na salamin at inilagay ito sa kanyang bag. Ngunit nang subukan niyang matulog ng gabing iyon, nagsimulang kumilos ang kanyang ADHD. Naalala niya kung paano iniisip ng mga tao na bobo siya at umaasa na hindi siya magdudulot ng problema kay Komura ulit. Kinabukasan, nagmamadali si Komura patungong klase at ipinaliwanag na nahuli siya dahil sobrang excited siya kaya't hindi nakatulog ng maaga. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating din si Mie ng huli at nagsabi na nadapa siya at nabasag ang kanyang salamin, ngunit buti na lang may spare siya. Pumunta sila sa bus, at habang naghihintay, kinuha ni Mie ang kanyang spare salamin. Nag-aalala si Komura ulit, ngunit sinabi ni Mie na excited siya sa araw na iyon. Ngunit nang isuot niya ang salamin, napagtanto niyang peking pares ito na binili niya isang araw. Ang totoong salamin ay nasa ilalimin ng kanyang kama. Pagkatapos sa museo, napagtanto ni Komura na malamang na peking salamin lang ang dinala ni Mie at hindi siya makakagawa ng report dahil nagpapanggap siya na kaya niyang makakita. Inisip niyang malamang na dismaya si Mie at ayaw niyang maging insensitive. Ngunit natapilok siya at nahulog. Kaya't sinagip siya ni Komura, na nagsimulang mag-init ang ulo. Napansin niya ang isang exhibit na magiging mas madali para kay Mie makita, kaya't dinala niya ito doon. Nang makita ni Mie na nakuha ni Komura ang sitwasyon, nakaramdam siya ng lungkot dahil muli niyang nakalimutan, ngunit pinatibay siya ni Komura na hindi naman niya talaga nakalimutan. Sinabi pa niyang gusto niyang maging matulungin sa kanya, ngunit ang dami ng chisa sinabi niyang iyon ay halos magpatalo sa kanya. Nagpasalamat si Mie ngunit sinabi niyang mag-ikot na lang siya at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Nagtataka si Komura kung tinulak siya ni Mie dahil sa pagkakakorni, at ngayon, gusto niyang umiyak. Mamaya, lumapit si Mie sa maling grupo ng mga tao at humingi ng paumanhin dahil na misunderstand niya sila. Umalis siya at umupo mag-isa hanggang sa hanapin siya ni Komura. Nag-text siya kay Komura para humingi ng tulong, kaya't ibig sabihin ay may nangyaring pagkagulat sa kanya. Nag-sorry si Mie at sinabi niyang ang pagsubok na gawin ng mga bagay mag-isa ay nagdudulot lang ng problema. Sinubukang aliwin ni Komura siya, ngunit napaluha si Mie, nagsasabing ayaw niyang magpatuloy sa pagiging umaasa kay Komura. Nagtulungan silang mag-usap at nagpapatuloy ang pagsorry ni Mie sa pagiging abala, ngunit hindi alam ni Komura kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya abala sa kanya. Naaalala ni Komura ang lahat ng magagandang alaala tungkol sa kanya at nagtataka kung paano siya mapapalakas. Sinabi ni Komura na gusto niyang makalimutan ni Mie ang kanyang salamin araw-araw. Nang tanungin siya ni Mie kung bakit, lumapit siya at sinabi na gusto niyang matulungan siya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Sa biyahe pabalik ng bus, nag-aalala si Komura na baka siya na lang ang ayaw kay Mie dahil hindi siya nakipag-usap mula noon. Ngunit, tinatago ni Mie ang kanyang mukha. Sinabi niyang sobrang bait ni Komura at inilagay ang kanyang kamay sa kanya. Nag-turn red si Komura nang sinabi ni Mie na ang sick blindness fetish ni Komura ang nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan, hindi maiwasan ni Mie na isipin ang mga salita ni Komura at iniisip niyang baka pagiging mabait lang siya. Plano niyang hindi na masyadong umasa kay Komura kaya't naglabas siya ng contact lenses. Nang dumating si Komura, tinangkang talakayin ni Komura ang kakaibang confessions niya. Ngunit pinigilan siya ni Mie at ipinakita sa kanya na sinusubukan niyang maging mas maaasahan sa pamamagitan ng sapilitang pagsusuot ng kanyang contact lenses. Masaya si Komura na narinig ito at naupo na siya. Mamaya,
Tinanong ng mga kaibigan ni Mie kung bakit siya nag-aalala tungkol sa pagkalimot sa salamin. Bigla, nakatanggap ng text si Asuka mula sa isang lalaki, at nang tanungin ni Mie kung nakipag-close siya sa kanya, tumakbo si Asuka palabas ng klase. Ang isa pang kaibigan ay nagdiwang na may love na si Asuka. Hindi ito naiintindihan ni Mie, kaya't pinaalala ng kaibigan ng mukha ni Asuka at sinabi niyang may espesyal na pagtingin ito kay lalaki. Mamaya, nag-isip si Mie tungkol sa pagmamahal at sinabi niyang hindi niya naiintindihan. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng guro kung saan nakasalubong niya si Komura, na nagtanong tungkol sa kanyang contact lenses. Nagsabi si Mie na hindi komportable ang mga ito at sinabi na mas gusto niya pa ang tinutulungan siya ni Komura. Bigla niyang hinayla si Komura papalapit at sinabi na tingnan siya. Nabigla siya sa tuwa ni Komura, ngunit napansin niyang naranasan na niya ang mukha na iyon kay Asuka. Tumakbo siya palayo, at sa daan pa uwi, nagtataka siya kung espesyal siya kay Komura. Sana nga, dahil ganoon din naman ang nararamdaman niya. Kinabukasan, guess what? Nakalimutan ni Mie ang kanyang life support, ang kanyang salamin. Inalok ni Komura na mag-share sila ng textbook, at mukhang masaya si Mie, na may bagong style ng buhok. Bigla, lumapit si Mie at sinubukang titigan ng mukha ni Komura. Nang magtaka si Komura kung anong ginagawa niya, bigla siyang tumakbo. Dumating na naman ang blonde na witch at tinanong si Komura kung naghahalikan lang sila. Buti na lang may isa pang kaklase na nagsabi na ganun lang si Mie kapag nakakalimot siya ng salamin. Nadismaya ang blonde girl na hindi pa sila nag-kiss, habang nag-aalala si Komura na baka ganun ang iniisip ng buong klase. Pagbalik ni Komura, sinubukan ni Mie na lumapit ulit sa kanya, ngunit umatras si Komura at sinabing may sakit siya. Mabilis na kinuha ni Mie ang mask at nang isuot ni Komura, bumalik siya sa pagtitig. Sa klase ng musika, nakalimutan ni Mie ang konsepto ng personal space, at nag-aalala si Komura na baka tinitigan sila ng mga tao. Naisip ni Komura, bakit nga ba gusto niyang titigan ang kanyang vanilla na mukha? Sa pay, hindi pa rin tumigil ang blonde girl sa pagbother kay Komura tungkol sa hindi tunay na halik, habang malungkot na pinagmamasdan ni Mie ang lahat. Nawalan siya ng focus at natapilok sa basketball, kaya't lahat ay tumakbo patungo sa kanya. Pumunta siya sa nurse's office, at pagkatapos umalis ng nurse, nagpasalamat si Mie kay Komura sa pagpunta. Nag-aalala si Komura na baka magka-interpret ng mali ang ibang tao at nagsimulang mag-red ang mukha niya habang tinititigan siya ni Mie. Bigla siyang nagtanong kung anong ginagawa niya tuwing weekend. Nabigla si Komura, ngunit sinabi niyang mahilig siyang magpunta sa arcade. Sinabi ni Mie na hindi siya pinapayagan ng kanyang tatay na mag-isa, pero minsan nakakatalon siya. Sinabi rin ni Mie na gusto lang niyang makipag-usap kay Komura dahil abala siya sa Little Miss Bigtails, kamakailan. Napagtanto ni Komura na napapabayaan na niya si Mie, na nahihirapan dahil sa kakulangan ng salamin. Tinanong ni Mie kung pwede niyang tignan ang mukha ni Komura araw-araw kapag nakakalimutan niya ang salamin. Nang tanungin ni Komura kung bakit gusto niyang makita ang mukha niya, naging nervous si Mie. Sinabi niyang okay lang, hindi niya na kailangan, ngunit sinabi ni Komura na walang problema. Sinabi niya na pwede niyang tignan ang mukha niya kahit kailan, kaya't natuwa si Mie at sinimulan na ang kanyang unang viewing session. Nahihirapan si Komura na panatilihing normal ang sarili habang ginagawa iyon. Pagkatapos, tinulungan ni Mie si Komura sa paglilinis ng mga gamit, ngunit nang ilagay niya ang mga gamit sa locker. Nakuha ang buhok niya sa pinto. Nang makita ni Koruma, sinabi ni Mie na putulin na lang ito gamit ang gunting. Kaya't inaalok ni Komura na siya na lang ang magputol. Nang kunin niya ang gunting, nagsimula siyang magpanik, ngunit pinatibay siya ni Mie na sanay naman siyang magputol ng buhok. Tinanong ni Mie kung gusto ba ni Komura ang mahahabang buhok, ngunit hindi narinig ni Komura ang sinabi niya hanggang sa matapos niyang putulin ito. Sa klase, sinubukan ni Mie na ayusin ang buhok niya at nahulog ang hair tie. Agad itong kinuha ni Komura at inalok na siya na lang ang tumulong. Pinagtuunan ni Komura ng pansin ang pagtutok sa pagkakasunod-sunod, at natuwa si Mie sa kinalabasan. Nais niyang ganito na lang tuwing umaga. Kaya't tinanong ni Komura kung ibig niyang sabihin ay sa school, ngunit sumagot si Mie na hindi. Muli, kinailangan ni Komura na gawin ang girl math. Ilang linggo ang lumipas, isang maulan na araw, naghahanda ang mga estudyante para sa darating na cultural festival nang lumapit si Mie kay Komura para humingi ng tulong. Sinabi ni Komura na parang galing siyang lumabas sa libingan, kaya't mabilis na nagpunas si Mie. Tinanong ni Mie kung gusto ba niyang mag-break, kaya't sinabi ni Komura na gagawin niya iyon pagkatapos niyang matapos sa kanyang task. Patuloy na nanatili si Mie, at nagtataka si Komura kung naubos na ba ang mga bagay na maaari niyang gawin,
lalo na nang magtanong siya kung pwede siyang tumulong. Sa kabutihang palad, ginagawa ni Mie lahat ng iyon nang wala ang kanyang salamin. Iminungkahi ni Komura na siya ang mag-glue habang si Mie ang magdikit ng mga papel. Ngunit agad itong nagkamali nang ilagay ang maling side ng mga papel. Pinag-isipan ni Komura na magbigay pa ng iba pang gawain para mapalayas si Mie, kaya tumanggi si Mie at nagtanong kung maaari siyang malaman kung kailan siya magbe-break. Hindi nagkaroon si Komura ng sapat na lakas ng loob o utak para maisip na baka gusto niyang mag-break kasama siya. Napansin ni Komura na naubos na ang glue, kaya't lumabas siya upang kumuha. Bigla siyang sinundan ni Mie. Nang makarating sila sa walang tao na art prep room, mabilis na hinayla siya ni Mie at isinara ang pinto. Pinigilan siya ni Mie na buksan ang ilaw at tinanong kung pwede niyang tingnan ng mabuti ang mukha niya. Sinabi ni Komura na okay lang. Ngunit nang mapansin niyang mukhang may masama, iminungkahi niyang lumipat na lang sila sa ibang lugar. Sinabi ni Mie na mas mabuti raw kung walang ibang tao. Dito, huminto si Komura sa paghinga. Inisip niya kung ito na ba ang dahilan kung bakit gusto ni Mie mag-break, pero pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na nag-iisip siya ng sobra. Nagsimula nang magsagawa si Mie ng scoping session, at iniisip ni Komura na ginagamit ito ni Mie upang mapakalma ang kanyang pagkabahala. Ngunit nang makita niya si Mie na parang nagiging masaya kaysa sa isang pimple na pumutok, nagtataka siya kung special ba siya kay Mie. Pagbalik nila sa klase, sinabi ni Azuma kay Komura na ang mukha niya ay lahat ng itimi. At sinabi rin ng mga girls na ang mga kamay niya ay itim. Tumanggi si Komura na hindi ito katulad ng inaakala ng iba, ngunit ito na nga. Mamaya sa bahay ni Komura, sinabi ng kanyang mom na baka gusto niyang mag-pierce ng tenga para sa cultural festival. Ngunit tinanggihan ni Komura ang idea, iniisip niyang wala siyang sapat na estilo para magmukhang cool. Naisip niya na mas bagay iyon sa mga pretty boys tulad ni Azuma, habang siya ay dapat takpan ng mukha niya gamit ang paper bag. Bigla ang napansin ni Komura na nahulog si Mie sa sahig. Kaya tinanong niya siya kung ano ang nangyari, at sinabi ni Mie na may maliit na bagay siyang nahulog. Nang makita niya ito, napansin ni Komura na mukhang hako ito. Bigla siyang nag-isip kung mahilig ba siya sa mga piercings, dahil hindi pa niya talaga nakikita ang mga tenga ni Mie. Nagsimula na ang klase, at nagmungkahi si Komura na maghati sila ng mga libro, ngunit ang nasa isip lang niya ay ang gilid ng tenga ni Mie na may hako. Sinubukan niyang lumapit upang tignan ang mga iyon, ngunit nahuli siya at tinangkang ipaliwanag na wala lang. Pagkatapos, sa klase ng sining, ipinakita ni Mie kay Komura ang kanyang piercing ngunit sinabi niyang nagbibiro lamang siya. Tanong ni Komura kung ano ang ginagawa niya sa mga beads, kaya ipinaliwanag ni Mie na ginagamit niya ang mga ito bilang mga mata ng flapjack octopus na ipapakita niya sa cultural festival. Dito napagtanto ni Komura na ito ang dahilan kung bakit siya naiinam na maging siya, isang boring na tao na walang sariling imahinasyon. Kaya't hindi siya magmumukhang maayos kung siya'y magkakaroon ng piercing. Napansin ni Komura si Mie na may needle at binalaan siyang mag-ingat. Sinabi ni Mie na cute ang mga piercings, kahit na nakakatakot. Sinabi ni Komura na gusto siya ng kanyang pamilya na magka-piercing, kaya't inilagay ni Mie ang bead sa tenga ni Komura at sinabi niyang baka magmukhang cool. Sinabi ni Mie na hindi siya sigurado dahil hindi siya makakita ng maayos, ngunit nang makauwi si Komura, nagsimula siyang maghanap online kung paano magbutas ng tenga. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga estudyante sa paghahanda para sa festival habang si Mie ay iniisip na hindi siya makakapag-stay ng hating gabi dahil sa curfew. Sinabi ni Asuka na pwede nilang labagin ito minsan, ngunit sinabi ni Mie na hindi niya makukuha si Coco kinabukasan kung gagawin niya iyon. Pagkatapos, nagtanong si Asuka kung may mga volunteer na maghihintay hanggang 7, kaya't nag-volunteer si Komura. Nang magsimula silang magtrabaho, tinanong ng blonde na babae kung naghalikan na sila ni Mie. Ngunit pinutol ni Mie at sinabi niyang gusto rin niyang magstay. Nagtaka si Komura kung baka nagsisinungaling siya para makauwi silang magkasama, ngunit pinagtangkaan niyang gisingin ang sarili mula sa mga delusyon. Pinili niyang hindi iyon posible. Pagkatapos, nagtrabaho na sina Mie at Komura, ngunit napansin ni Komura na may kakaiba kay Mie. Sinabi ni Mie na siya'y kinakabahan dahil hindi pa siya nahuhulog sa ganitong oras ng hating gabi. Pagkatapos ng 30 minuto, inisip ni Komura na siguro ay oras na para umuwi si Mie. Bigla niyang nakita ang cellphone ni Mie na nakahulog at nakita niyang may milyon-milyong missed calls mula sa kanyang nanay. Nang bumalik si Mie sa gym, hindi niya makita si Komura, ngunit nakatago siya sa likod ng kurtina. Pinanood niya si Mie na kinuha ang cellphone at nakita ang mga banta ng kamatayan mula sa kanyang nanay. Napilitan si Mie na umuwi at nagmamadali siyang umalis sa gym.
Nakaramdam si Komura ng kalungkutan, kaya't sinundan niya siya upang tiyakin na okay lang siya sa isang stalker na paraan. Hindi na mahanap ni Mie ang kanyang shoe locker, kaya't nagdesisyon siyang magsuot ng kanyang gym shoes at nagmamadaling umalis. Kinuha ni Komura ang kanyang school shoes at nagdesisyon na kailangan niyang dalhin ito sa kanya. Habang sinusundan siya pauwi, nag-iisip si Komura ng dahilan kung bakit siya biglang lumabas na may dalang sapatos ni Mie na hindi magdudulot ng abala. Gayunpaman, nang biglang huminto si Mie at umiyak, nagbago ang isip ni Komura. Inisip niya na siguradong pagsasabihan siya at hindi makakakuha ng morning cocoa kinabukasan kaya't nalungkot siya. Samantala, pinagsabihan siya ng kanyang nanay dahil sa late na pagbalik at may narinig silang katok sa pinto. Nang buksan ito ng kanyang nanay, nakita niya si Komura, na may hawak na sapatos ni Mie at nagsabing aksidente niyang naisama ang mga ito pauwi kaya't na late si Mie. Nang umalis si Komura, kumalma ang nanay ni Mie at pinayuhan siya na kumain ng dinner. Samantala, nakaramdam si Komura ng kalungkutan dahil sa panghihimasok at umaasa na makuha pa ni Mie ang kanyang morning cocoa kinabukasan. Nakapasok si Mie sa school na may suot na salamin. Sinabi niyang mag-fog ang mga ito habang umiinom siya ng cocoa, kaya't natuwa si Komura dahil nagtagumpay ang kanyang plano at walang nakakalam na siya ay stalker. Sa araw ng cultural festival, masigasig na binasa ni Komura ang diary ni Mie. Puro mga randomi na bagay ang nangyari sa kanya, pero ibibigay sana ni Komura ang Nobel Prize sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang flapjack octopus ni Mie at hindi napigil ang mag-melt sa cute nitong itsura. Nang marinig ang boses ni Mie mula sa likod, naglakad siya palayo para walang makakaalam na siya ay isang creep, ngunit napansin niyang tinitingnan ni Mie ang kanyang exhibit. Nagpanik si Komura dahil ang kanyang exhibit ay simpleng bilog lang, ngunit somehow, interesado si Mie dito. Pagkatapos, nagtipon ng mga estudyante para sa mga presentasyon ng klase. Nang lumabas si Mie, nagdesisyon si Komura na sumunod at nang makita siya ni Mie, tinanong siya nito kung maaari siyang makisama. Sinabi ni Mie na binasa niya ang diary ni Komura at naisip niyang napakaisip-isip nito, kaya't natuwa si Komura sa mutual na bagay. Sinubukan niyang tignan ang mukha ni Komura, kaya't kinabahan siya dahil baka may makakita sa kanila. Sinabi ni Mie na lahat ay nasa gym, ngunit iniisip ni Komura kung bakit kailangan niya pa iyon kung may salamin siya. Naramdaman ni Mie na sobra siyang demanding, ngunit sinabi ni Komura na hindi siya magkaproblema at ipinahayag na gusto rin niyang gawin ito. Sinabi ni Mie na gawin na lang ito, kaya't inilagay ni Komura ang kamay sa mukha ni Mie at tinitigan siya sa mga mata. Dahil sa nakakasilaw na kagandahan ni Mie, hindi siya makatingin ng matagal at umatras siya. Sinabi ni Mie na parang tatay siya, na nagpasik kay Komura na mag-isip kung ganito lang ba siya tinitingnan ni Mie. Nagsuggest si Mie na bumalik na sila, kaya't natrap si Komura sa "You're like family" zone. Pagkatapos ng festival, kailangan puna ng mga estudyante ang isang survey tungkol sa kanilang mga hinaharap. Tanong ni Mie kay Komura kung anong gusto niyang maging sa hinaharap, ngunit nang matanto ni Komura na wala siyang pangarap sa hinaharap, hindi siya sumagot. Sinabi ni Mie na nais niyang ibahagi ang kanyang pangarap at nagsimulang mag-scroll sa kanyang phone. Ang pangarap niya noong preschool ay maging asawa ng kanyang tatay. Nang ipakita niya kay Komura ang larawan, agad siyang nainis. Tanong ni Komura kung ilang taon siya noon at napagtanto niyang kailangan niyang arestuhin. Nahiya si Mie at sinabi niyang hindi na siya magpapakita ng ibang larawan. Tanong ni Komura kung ano ang pangarap ni Mie ngayon, kaya't sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng isda at magpakasal, ngunit hindi sa tatay niya. Nalungkot si Komura dahil siya ay nasa dad zone, kaya't nag-isip siya kung anong klaseng lalaki ang gusto ni Mie. Pinabago ni Mie ang usapan tungkol sa amorous na ginawa niya noong nakaraang araw at ipinakita ang kanyang masterpiece kay Komura. Nang tingnan ni Komura, tinanong niya kung kamay ba iyon, kaya't biglang nahiya si Mie at inamin na kamay nga lang iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, hinanap ni Komura ang kanyang preschool albumi upang tingnan kung ano ang pangarap niya noon. Nang makita niyang office worker ang nakasulat, napagtanto niyang matagal na pala siyang patay sa loob. Napagtanto niyang tulog siya sa buhay hanggang sa umibig siya kay Mie. Tinawag siya ng kanyang nanay para mag-dinner, kaya't sinubukan niyang gayahin ang ipininta ni Mie. Nang tanungin siya ng kanyang nanay kung maple leaf ba yun o kamay, namula si Komura at sinabing kamay ito. Hindi niya kayang maniwala na ito ay iba. Nang sumunod, nag-fantasize si Komura kung ano kaya ang lasa ng omes ni Mie sa mga litrato na siya ay andoon sa tabi niya. Bigla niyang naisip kung ano ang pangarap niyang maging sa hinaharap. Kinabukasan sa school, isinulat ni Komura na nais niyang maging asawa ni Mie balang araw, ngunit iniisip niyang baka ito ay masyadong creepy.
Sinubukan niyang burahin ito nang lumapit si Mie at makita ang salitang husband. Nang tanungin siya, sinabi ni Komura na wala namang tao na tinutukoy upang makapag-ayos ng mukha, ngunit bumalik si Mie at tiningnan siya ng may inis. Sa susunod na period, napagkasunduan na magsama sina Mie at Azuma sa cooking class, kaya't nagsimulang magbigay ng malaswang enerhiya si Komura. Nais niyang matikman ang cookie ni Mie habang ang kanyang partner ay mukhang nais nang itapon ito sa bintana. Nang makita ni Komura si Azuma na lumalapit kay Mie, naisip niyang sana pwede niyang kainin ang sarili niya. Sa katunayan, nagbibigay si Azuma ng payo kay Mie kung paano gawing arcade token ang hitsura ng kanyang cookie. Sinabi ni Azuma na tiyak magugustuhan ni Komura ito, na nagpatibay kay Mie na paano niya nalaman na para kay Komura iyon. Ipinagbigay alam ng isa pang kaklase kay Mie na nasira ang token dispenser sa arcade. At nalungkot si Komura. Samantala, iniisip ni Komura na ang buong klase ay nagkontra na sa kanya. Patuloy na tinatanong ni Mie kung ano ang klaseng tao si Komura sa arcade at nag-aalala kung masama bang gumawa ng coins, ngunit sinigurado ni Komura na magiging okay lang iyon. Nilate ni Ayla si Mie na mabagal kahit may salamin, pero nagtaka si Mie kung ano ang ibig sabihin noon. Ipinakita ni Azuma ang cookie na ginagawa niya para sa isang batang babae na nakatira sa tabi. Naramdaman ni Mie na nakasim mode si Azuma. Kaya tinanong niya kung ilang taon ang babae. Inamin ni Azuma na siya ay mahilig sa mga mas matatandang babae, kaya't hindi siya madalas mag-usap dito. Nagdesisyon siyang hiramin ang ideya ni Mie at gamitin ang CI bilang pagkakataon. Nang tanungin ni Mie kung kailangang magpahayag siya, sinabi ni Azuma na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makasama siya kung hindi. Pagkatapos, nag-wave si Mie kay Azuma habang pinapawisan si Komura sa selos. Tinanong siya ng ibang mga babae kung ano ang pinag-usapan nila ni Azuma. Ngunit hindi kayang makinig ni Komura at tumakbo palabas ng klase. Sa daan, hinawakan siya ni Mie sa kamay upang pigilan siya. Nakaramdam si Komura ng kalungkutan dahil pinatulong niya si Mie, kaya't binilhan niya ito ng tubig. Tuwa si Mie dahil nahabol niya si Komura at tinanong kung akala ba niya mabagal siya kahit na may salamin siya. Iwas si Komura sa pagsagot doon, kaya't ipinahid ni Mie ang kamay ni Komura sa cookie niya. Sa wakas, nakapaghaplos ng hininga si Komura habang si Mie ay maiyang nagsabi na gusto niya talagang ibigay kay Komura ang mga cookies. Nagtaka si Komura kung bakit siya naging kakaiba, ngunit nang magtampo si Mie tungkol sa pagiging mabagal, panyanatag ni Komura na okay lang at mabuti na madali siyang magsaya. Mabilis naging awkward, ngunit sinabi ni Komura na gusto niya ang cookies. Pagkatapos sa bahay, sinubukan ni Komura na alisin sa kanyang alaala ang larawan ni Mie. Nagdesisyon siyang tingnan ang mga lumang larawan at hindi sinasadyang makita ang isang nakakahiya. Kinabukasan sa school, aksidenteng nahulog ang larawan at natagpuan ng kaibigan ni Komura. Ipinaliwanag ni Komura na nahulog siya mula sa bar, kaya tinanong ni Mie kung pwede niyang makita ang larawan. Ngunit sa kasamaang palad, nabulag na naman siya. Sa magaan na bahagi, nagdesisyon si Komura na idagdag ang larawan sa kanyang shrine dahil madalas itong hawakan ni Mie. Nang matapos ang klase, naglakad sina Mie at Komura papunta sa park, at nagtanong si Mie kung pwede silang huminto doon. Nang makarating sila, sinabi ni Mie na kailangan niyang kunin ang kanyang salamin at magmamadali siyang babalik. Habang wala si Mie, hindi maiwasang maramdaman ni Komura na parang ito na ang date nila pagkatapos ng klase, ngunit nang maalala ang nakakahiya niyang larawan, nagdesisyon siyang mag-practice para magmukhang cool. Pagkatapos, napagtanto niyang parang spaghetti ang lakas ng kanyang mga braso. Bumalik si Mie at tinanong kung pwede niyang makita ang larawan kanina. Inisip ni Komura na fair lang ito, dahil magiging preso siya sa pagtingin sa larawan ni Mie, ngunit nang matuklasan niyang naiwan ang bag niya sa school. Nalungkot si Mie. Tanong niya kay Komura kung pwede niyang ulitin ang trick na nagpagulong sa kanya. Nais ni Komura na sana tulungan siya ng Diyos, ngunit sumagot ang Diyos ng pass. Sa kanyang susunod na pagsubok, sa wakas ay nakapaglakad siya sa bar. Tumakbo si Mie at kumuha ng litrato nila ng magkasama. Ibinigay ni Mie ang litrato kay Komura at inalok na ipadala ito, ngunit nagbabala siya na huwag ipakita ito sa iba. Sinubukan din ni Mie na mag-flip sa bars, ngunit naging isang noodle army warrior siya. Ngunit sapat na ang gilid ng kanyang shorts upang magdulot kay Komura ng nosebleed. Kinabukasan, muling nagpakita si Mie ng mga pekeng salamin, kaya tinanong siya ni Komura na subukan niyang isuot ito. Nag-aatubili si Komura ngunit ipinagpilitan niyang mag-selfie si Mie upang suriin ito mamaya. Ngunit nang buksan niya ang bag, nakita niya ang tunay na salamin, kaya't ngayon maaari silang maging four-eyed twins. Kinabukasan,
Muling nabulag si Mie, na tila mas gusto ni Komura para sa kanya. Isang babae ang nag-style ng buhok ni Mie, at ang pantalon ni Komura ay naging mas masikip sa swim class. Patuloy siyang tumitingin kay Mie, hindi ito dahil sa swimsuit, ngunit nagtataka siya kung paano niya mapapanatili ang buhok niya habang kumakain sa lunch. Napansin ni Komura na magulo na ang buhok ni Mie at sinabi sa kanya na may butil ng bigas na nutstock sa buhok. Nagtaka si Mie at napilitan siyang ayusin ang buhok sa susunod na period. Basang-basa pa ang buhok ni Mie kaya't natabunan niya ang libro ng textbook. Nagsorry si Mie at sinabi niyang itatali na lang ang buhok niya. Sinabi ni Komura na gawin na lang ang dati niyang style. Nagulat si Mie, ngunit pumunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan at bumalik na may bagong style na ikinatuwa nilang dalawa. Pagkatapos ng school, tinanong ni Mie si Komura kung anong klase ng isda ang gusto niya, kaya't sinabi niyang salmon, habang si Mie naman ay flapjack octopuses. Tinanong siya ni Mie kung anong mga damit ang gusto ni Komura, ngunit bigla niyang binago ang isip at sinabing siya na lang ang magdedesisyon. Bago umalis, habang papalabas si Komura, narinig niyang nabangga si Mie ng isang tao, kaya't napagpasyahan niyang makinig. Sinabi ng lalaki na isang dating kaklase ni Mie, ngunit sinabi ni Mie na hindi niya makita ang mukha nito nang wala siyang salamin. Kinabukasan, nakalimutan na naman ni Mie ang kanyang mga salamin, kaya't inalok siya ni Komura na mag-share ng kanyang textbook. Bigla nawala ng konsentrasyon si Mie at sinabi niyang nahihirapan siyang maalala ang mukha ng isang dating kaklase. Napagtanto niyang dahil iyon sa laging nakakalimutan ang kanyang mga salamin. Napagtanto ni Komura na mas madalas niyang nakikita ang bulag na bersyon ni Mie at nagtataka kung balang araw ay makakalimutan din siya ni Mie. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Komura at ang isa pang kaklase na tulungan siya sa pagbubuhat ng mga gamit pang sining. Habang naglalakad sila, napag-usapan nila ang tungkol sa nakakalimutang salamin ni Mie, at sinabi ng isang babae na parang tatay si Komura sa kanya. Pagkatapos, inanunsyo ng guro na malapit na ang kanilang entrance exams. Habang tinatanong ni Mie si Komura kung makakauwi siyang magkasama, sinabi ni Komura na kailangan niyang mag-aral ng mabuti sa bakasyon. Kaya tinanong ni Mie kung hindi na ba siya makakasama, at sinabi ni Komura na may plano siyang magbakasyon kasama ang kanyang pamilya, kaya't napawi ang saya ni Mie. Sinabi ni Komura na kailangan niyang tandaan ang kanyang mga salamin kapag hindi siya andyan, kaya't nangako si Mie na susubukan niyang tandaan. Sa susunod, sa wakas ay naisuot ni Mie ang kanyang salamin at sinabi kay Komura na natagpuan niya ang larawan ng kanyang dating kaklase. Tinatanong niya si Komura kung ano ang itsura ng lalaki, at sinabi niyang niloloko siya nito dati dahil nakakalimutan niyang magsuot ng salamin, hindi tulad ni Komura na palaging tumutulong sa kanya. Naisip ni Komura kung ano ang magagawa niya para siguraduhing hindi siya malilimutan ni Mie. Pagkatapos ng school, nagmungkahi si Mie na mag-uwian sila ng magkasama. Ngunit nagiging awkward silang dalawa. Huminto sila sa parke, at sinabi ni Mie na gusto niyang subukan ang bars, ngunit napansin niyang nakalimutan niya ang kanyang shorts, kaya't hindi na rin matutuloy ang swings. Pumunta na lang sila sa slides, at sinabi ni Mie kay Komura na sumama sa kanya sa gitna. Naging nerbiyuso si Komura dahil masikip, ngunit sinabi ni Mie na tama lang iyon. Sinabi pa ni Mie na gusto niyang makita ang mukha ni Komura dahil magsisimula na ang kanilang bakasyon. Inilagay ni Mie ang kanyang mga kamay kay Komura at sinabi niyang gawin din niya iyon. At doon lang naisip ni Komura na parang gusto na niyang magkaroon ng higit pa. Pagkatapos ipadala sa kanya ni Mie ang larawan mula sa ibang araw, pinagsisihan ni Komura na pinawisan siya ng tulad ng isang tanga. Ngunit naisip niya na malamang hindi siya malilimutan ni Mie ngayon na may nakatabi siyang alaala. Nang malapit ng mag-uwi, sinabi ni Mie kay Komura na huwag siyang kalimutan habang bakasyon, kaya't hinawakan ni Komura ang kamay ni Mie at nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin gusto niyang makita ang mukha ni Mie bukas o sa susunod na bakasyon. Masaya si Mie nang marinig ito at agad na pumayag. Nang unang magtagpo sina Komura at Mie, naalala ni Komura na nakatagpo siya ng bulag na si Mie, na parang hanggal, kaya tinulungan siya ni Komura na bumili ng popsicle. Ipinaliwanag ni Mie na may isang masungit na batang lalaki mula sa kanyang klase na kinuha ang kanyang mga salamin, at nang sinabi niyang sa kanyang ama, sinabi ng ama na ang batang lalaki ay gusto siyang maging asawa. Sinabi ni Mie kay Komura na mabait siya, tulad ng kanyang ama, kaya't naniniwala siyang dapat mabait din ang magiging asawa niya. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Komura, at ngayon ay okay na siyang manatili sa kanilang pamilya. Ito ang ibig sabihin ng Love is Blind.